Madaming nagme-message at madaming nagko-comment dito sa aking channel na ano ba yung magandang AVR, ano yung sagot sa mga fluctuation or yung nagloloko na kuryente dun sa ating lugar, ano ba yung magandang wattage ng AVR para sa ating mga refrigerator. So yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Hello mga ka-TV! Welcome back na naman dito sa J4 TV. Panibagong video, panibagong kaalaman at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito guys is pag-uusapan natin kung ano nga ba yung magandang wattage para sa ating refrigerator na AVR. So, pag-uusapan natin dito kung ano yung pwede nating solusyon sa fluctuation or yung pagluloko ng kuryente natin sa ating lugar. Magsasagot na rin tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Huwag na natin itong patagalin guys. Una natin na tanong dito ay mula ito kay Jen Palomo. Sabi niya, Sir, ano bang tamang AVR gagamitin sa ref naming 2 doors na mataas? Ilang wattage po ba ang saktong AVR? Shout out sa iyo, Jen. Ang tinatanong niya dito is about sa AVR. Ibigay na rin ako ng konting kaalaman sa inyo para mas maintindihan nyo kung ano yung AVR. AVR kasi guys, ito yung tinatawag na automatic voltage regulator. So parehas lang ito sa transformer. Ang purpose kasi ng AVR guys is halimbawa yung lugar nyo o yung kuryente nyo is nagloloko, may fluctuation na nangyayari dun sa lugar nyo, yung taas, baba, pwede kasi maapektuhan yung ating refrigerator. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng mga compressor like mga aircon or yung mga refrigerator natin. I-example natin ang refrigerator guys. Halimbawa, ang refrigerator mo ay 220 volts to 230 volts. Yan yung kailangan niyang supply ng kuryente para lumamig yung ating freezer at gumana yung ating compressor. So halimbawa, bumaba yung kuryente natin, naging 110 or 200 volt. Doon nagkakaproblema yung ating refrigerator. Pwedeng maapektuhan yung ating compressor. At the same time, hindi lumamig yung ating freezer. So, itong AVR na to, ito yung nire-recommend ko na gamitin nyo. Ang kagandahan kasi ng AVR guys is dahil nga automatic voltage regulator na siya, nag-automatic na nag-a-adjust ng voltahe dun sa ating refrigerator. Naging 110 or 200 volts man, pinakamababang voltahe yung ating kuryente, ina-adjust niya ng automatic pa rin sa 230 or 220 volts. So, hindi pa rin naapektuhan yung ating refrigerator. Papunta tayo sa tanong kanina na sabi ni Ma'am Jen is ano ba yung magandang wattage naman? So, madaming nagko-comment sa comment box na Sir, ano bang magandang wattage ng AVR para sa aking refrigerator? So, pag bibili kasi kayo ng AVR guys, mas maganda i-recommend ko kayo sa bilihan talaga ng AVR. Kung may malapit na SM sa inyo, hanapin nyo yung Ace Hardware. Madaming mga brand at magandang brand ng AVR na binebenta nila dun sa kanilang pwesto. So, yun yung isang i-advantage natin pagka bibili tayo ng AVR is punta tayo sa bilihan talaga ng AVR. So, dun tayo mag-inquire. Sabihin mo kung ilang cubic feet, anong brand yung refrigerator mo para mabigyan ka ng tamang wattage ng AVR. Pag bibili kayo ng mga AVR guys is kunin nyo na lang yung 1,000 to 1,500 watts para yan sa mga refrigerator natin. So pero pagka halimbawa refrigerator lang yung gusto mong gamitan, pwede mong bilhin lang yung 1,000 wattage ng ating AVR. Kung ang tanong mo is, Sir, ano ba yung mga kailangan na appliances na hindi na kailangan pa na gamitan ng AVR? So yung mga mabababa na yung wattage like mga radio, mga telepono, mga ganyan, hindi mo na kailangan. Yung big appliances like mga TV, aircon, refrigerator is pwede nating gamitan yan ng mga AVR. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na konting tips at aral na naman dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, imbitahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga
appliances. Kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga refrigerator or mga appliances natin, mag-comment ka lang yung nakikita mong comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So maraming salamat guys at natapos muna naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.